ating channel na It's a Trop. So nandito tayo sa growing area ngayon kasi may nag-inquire interested na mag-purchase ng beginner friendly na Venus flytrap. So ang sinuggest ko sa kanya, instead na Royal Red ay Maroon Monster, Red Piranha. Kasi bakit? Tingnan nyo naman, kailangan pa bang i-memorize yan? Kasi yung Red Piranha natin ngayon, yan, ang daming growth. Pero itong Royal Red, tingin ko paganda na rin to. Tingnan nyo, kahit nasa lilim siya, oh, ganda ng tubo pa rin. So unti-unti na natin ilalabas yan kasi naka-order na tayo ng media at expected ko na darating yan this week or next week kasi yan, inayos pa nila. So and lalagyan na rin natin ng mga plants sa labas, no? Ng mga Venus flytrap tulad dati. Hopefully mapuno uli natin yan, yung mga plants na carnivorous plant. Gusto ko nga rin sana magtanim ng mga ghost pepper or Carolina Reaper pala. Kaya lang isip mo baka pagsimulan ng peste, dahil yung kaibigan ko nag-alaga niya, namang problema siya sa ngayon sa peste. Pero namunga naman, ang ganda rin ng halaman niya. Yung nga lang, may nabanggit lang siya tungkol sa mga peste. Ito naman ay yung kalagayan ng ating mga Andromeda, mga Nepenthes and ayun nga, Andromeda. Yung mga medyo kailangan ng more humidity na plants. Kung titingnan nyo, ayan, hirap na hirap tayo mag-alaga dati ng Drosera Andromeda. Ang ganito lang pala, kadaling alagaan. Picture natin para may pang thumbnail tayo mamaya. Hindi ba? Tingnan nyo. Ayan. So ganyan lang ang natatawa ako dito. Bakit po? Kasi hirap na hirap akong alagaan to dati. Nasa to the point na kung ano-ano ng eksperimento yung ginawa ko, na pinagtatawanan na ako ng community dati. Dahil yun, tinago natin sa ilalim ng moss, gumawa tayo ng kuweba ng moss dahil napakarami nating moss dati. Tapos nakatago sa ilalim. Tapos nilagay pa natin sa bote, nilagay pa natin sa ilalim ng tangke ng tubig dito para malamig. Ang ginawa pa natin, pinalibutan natin ng mga non-carnivorous plant at kung ano-ano pa. Ito lang pala ang pinakasimpleng gawin. Lagyan ng dome type na lalagyanan at may konting butas sa taas. Bakit sa taas? Kasi yung hot air, diba? Yan ang lumalabas. Kaya naisip ko, instead na ilabas ko tong hindi pa ako sure kung paano alagaan ng mga Nepenthes, ilagay ko muna rin sila dyan, diba? Kapag nagawa na ako ng magandang setup, tsaka ko na sila pakakawalan sa outdoor, sa labas na itong setup ko. Habang nandito ako, ramdam ko yung init tsaka yung humidity ng area. Pero yun yun, napakaliit lang nito. Tapos may butas sa taas yan. Tapos merong dito styro sa taas. So ang ilalim naman yan, ito yung isa sa mga magandang yan. Meron siyang seedling tray, styro, tapos may tubig. So humidity tumataas, so nagbibigay ng more humidity and halumigmig yan sa loob. So kung mapapansin nyo, kahit yung mga ibang mga plants na medyo may kahirapan alagaan, inaalagaan natin dito, tulad nung Plaba, Aristo. Yung Aristo natin medyo okay naman siya dito. May comment lang iba na baka daw hindi to pure Aristo, kasi sa source natin pure Aristo yung nakalagay. Pero tingnan natin, no, possible nga na hindi to pure kasi tingnan nyo yung shape ng traps ng teacher. Anyway, kung hindi man siya pure Aristo, magandang hybrid pa rin to ng Aristo, no? So nasa labas na siya nung kanyang lalagyanan, pero nagpo-form pa rin ng picture. Sana magdire-diretso. Tapos nandiyan yung clip, Norchana X clip yata natin, no? Ayan. So diba? Tapos may mga parating pa tayong mga plant tulad nung pangmalakasan na glabrata, pati yung pangmalakasan ni Sir V na Rebecca Sulfur, at ano pa ba, Ampularia Green, Apple, Ampularia Hot Lips, ayan,
At ano pa ba? May Helianthora rin na parating. Helianthora minor and nutans. At marami pang iba na hindi ko lang mabanggit isa-isa since multiple plants rin yung paparating. Pero mas mauna yung mga Helianthora. Ayan. So, salamat sa inyong panonood. Pinidyohan ko lang para makita natin yung update sa mga halaman natin dito. Kung kamusta na ba. Kung may mga iba kasi dito hindi nakaayos ng tanim. May mga natanggal ko kasi dito nung kumuha ako ng konting mga dun sa mga nabili ng mga paisa-isa na budget meal, no? Kinuha ko naman yon dun sa isang mga paso at nilagay ko rin naman yung tira dito sa labas. Yan. So, kaya sabi ko, tingnan ko kung okay pa rin sila. Okay naman. So inisip ko lang mag-propagate tayo sa mga susunod na araw at unti-unti na natin ilabas yung mga kailangan ilabas na mga kaya naman ng pulsan, no? So yun lang, salamat sa inyong panonood. Okay naman yung mga plans natin ngayon at message lang kayo, no? Kung may mga tanong kayo tungkol sa mga purchase plant nyo at kung nagbabala kayong bumili ay huwag kayong mahihiyang magtanong. So yun lamang muna. God bless and bye bye.